So, yun po mga grasa, no, ang XRM110 na ating in-overhaul. So, bali na linisan na po natin siya. Ang pinalitan natin dito ay ito po, nagpalit tayo ng camshaft dito mga grasa, no, camshaft. Kasi yun po, yun ang kanyang lumang camshaft ay mayroon na po siyang tama, mayroon ng ribaba. So, pag ganito na ay yun, ang andar niya ay wala na siyang pwersa. Tapos papugak-pugak. At yun po, malagatik po siya kasi yung clearance ng kanyang rocker arm ay yung kanyang clearance sa kanyang valve ay masyado ng madali lang po siyang lumuluwag mga grasa, kasi yun po, ang kanyang camshaft ay mayroon ng ribaba, mayroon ng napudpud na po. So ito po, nagpalit tayo ng rocker arm din kasi yun po mga grasa, no, may tama na po dito. Yan. So, pag ganito po ay malagitik po ang makina natin. So, bali ito po yun ang bago. So, yun. Rocker arm. Then, palitin tayo ng timing chain. So, ito po yung bagong timing chain. Ito po ng kanang luma. Then, yun po. Palit po tayo ng roller guide din. Yun. Palit tayo ng roller guide. At saka itong tensioner. Yung tensioner ng timing chain. At saka ito rin, nagpalit rin tayo ng connecting rod, no, kasi mayroon siyang tama, yun, oh. May knocking na po siya, malagutok sa tuwing ipanda rin po na siya natin. Pag nagpalit tayo ng connecting rod ay automatic na palit tayo ng side bearing o yung kanyang bearing ng crankshaft. Ito po ay 6304 po ang kanyang number mga kagrasa, no. So ito po ang bagong connecting rod at saka yung side bearing. Then palit tayo ng bagong primary clutch, itong clutch with assembly. Yung kanang bell, ayun, mayroon ng tama, mayroon ng mga kanal. So pag ganito po ang makikita natin, ayun, ang ating motor ay pag patakbo po natin ay parang mahina siya sa starting. Tapos magpalundag-lundag po siya ng konti o yung wala siyang pwersa. Yun ang kanyang starting ay nag-slide po siya mga grasa. So ito po ang kanyang bago. So yun. Yan, o. Wala po siyang tama. Yan, walang kanal. Yan, palit tayo ng clutch lining. At saka ito rin ang kanyang bagong shifting spindle. Yung kambyada. Palit tayo. Kasi yun po, no, ang kanyang cambio, ayun, ang kanyang, yan, wini-welding na. Ito po ang kanyang crankshaft. So bago natin ito ilagay, ay kailangan natin na ito ay ating bugahan ng hangin para mailabas po ng mga dumi po dito na nakapasok, para yun po ang kanyang oil ay makapasok po dito ng walang barado po mga grasa. So bugahan mo natin ang hangin bago natin ilagay. Okay, ito po yun, bugahan natin ang hangin. Mailap yung para hindi po madaling masira. Bugahan. So bali ito po yun ang kanyang connecting rod mga grasa, no. Bali ito po yun, dito po yun ang kanyang lagayan ng timing chain. So bali ganito po ang kanyang position. Then ito naman po ang kanyang counter shaft. Ito po ang lagayan ng sprocket ng mga grasa, yung sabitan ng kadena. So bali sa counter shaft ay ito po ang kanyang mga gear position. Okay, sa counter shaft, ito po ang kanyang first gear ay mayroon po siyang 34 teeth po mga grasa. Okay, this is the first gear. Then ito naman po ang kanyang second gear, mayroon po siyang 29 teeth o segunda mga grasa. Then followed by the third gear, mayroon po siyang 26 teeth. Then last fourth gear, mayroong 23 teeth. Then ito naman po ang gear shift drum lock plate o yung mag-lock siya ng shifting drum sa tuwing pagkambyo natin mga grasa.
Ito po ang gear shift drum lock plate. Mayroon po siyang washer dito. Bali tanggalin po natin mga grasa. So ito po yun ang kanyang washer. Mahirap pong tanggalin. Yun po, dito po yung nakalagay. Then ito naman po ang kanyang shifting drum. Ito ang kanyang shifting fork. Bali dalawa po mga grasa, no. So sa ditong portion, ito po ang dito yung banda ilagay natin. Then ito naman po ang ito sa bandang ibabaw. So ito po ang shifting fork niya at shifting drum. So dito yan nakalagay ang shifting fork niya ito. So bali ganun po ang kanyang posisyon. Then yung isunod namin natin, yun po, bali dito yan nakaposisyon ang drum lock plate. So ito po ang kanyang main shaft gear assembly. Bali ito po. So sa main shaft ay ito po yung mga grasa, no. Ito po yung kanyang posisyon. So may nakapix na gear. Ito po ang kanyang primera. Mayroong 12 teeth and followed by the second gear 17 teeth. Then ito po ang third gear, mayroon po siyang 21 teeth. At ang panglast ay ang fourth gear, mayroon po siyang 24 teeth. So bali po, itapat natin dito sa may kanal. Yan. So yun po ang kanyang posisyon ng mga grasa. Yan. Pero yun po, yan ang kanyang posisyon. Ayan, ang kanyang posisyon. Yan ang kanyang pagkalagay. So ang next natin, ilagay itong kanyang pinaka-crank. So bali dito natin ilagay itong posisyon na itong spring na to ay dito yan. Yan. Tapos huwag kalimutan mayroong washer. So sa gasket po ay mas maganda yung Apple brand. Kasi masarap po siyang kainin. Ngiyok. So yun po. Bali ilagay na natin ang cover. Ang pinaka-crankcase. So ito po ang kanyang kambyo o kambyada, shifting spindle. Ilagay natin bago natin ilagay ang mga pin ng drum. So sa paglagay ng pin po ay unahin natin itong mahaba kasi meron itong 5 na yun malalaki at 2 namang maliliit. So unahin natin itong mahaba kasi meron pong isa na yun maliit na po siya. Ito po yun ang hindi masyado mahaba. So unahin natin itong mga mahaba po para hindi tayo mahirapan pag naipasok natin itong maliit sa malalim na butas. Pasukan ng pin. So yung so next naman itong dalawang maliliit. Hulog. Oh, yan po. Change position. Yan. Ito naman ang kanyang full pump drive gear. So, balito po. Mayroong maliit na pin. So, balito. Ito po ang maliit na pin. Bali dito natin yan ipasok. So, bali ito po. Itapat lang. So, yan. Para siya naman mag-drive ng full pump drive gear, yung plastic na gear. Para yung oil ay makasirculate ng maayos.
Kasi pag nasira yan ay daming pisa na sisirain mga kagrasa. Next, ito naman ang sunod natin, spring, return spring. So ito po, mayroon itong sabitan. Yan. Yan. So yun po. Balik dito ng paglagay. I-add. Yan. Tapos ikutin na ng konti. So yan po. Yan. Tapos yung lock. Click. Yan. Clip. Dito washer na plastic. So ito po, washer na mayroon diyang crown. Ito po muna. Yan. Ikot ng kunti para may pasok yung washer na may crown. Yan. Yan po. Para may pasok. Magkaroon ng lock. Pali ang isundatin ay palit tayo ng lining. Okay, pagkapit ng lining na natin pinaka clutch pressure. Yan. So dito ang unahing lining, apat po sila. Yan naman ang kanyang split. Tapos this o lining naman, split, lining, ang last na plate, lining. Yan po, may lock. Spring, apat po. Tapos pressure, yung lagay ng bearing. Po, alternate lang para hindi ito masira. Tapos yun, may washer yan dito sa gitna. Ito po yung kanyang washer na dyan lagay. Yan, balik ng lining. Okay, tapos may guide po dito, clutch outer, yung bushing po, guide. Tapos ito naman ang bago na primary clutch o clutch assembly. Bago yung ngayong bill, wala pa siyang kanal. So ito po yun. Huwag kalimutan, mayroon po ditong washer dito, spacer. So ito po yun. Yan. Bali wala na po siyang ano, yung oil na nakababal po lagi dito. Importante po yun, malaga po yun, kasi para hindi talaga pudpud madaling masira ang lining. Pero kinukuha ng may-ari, iwan ko kung bakit. So ganito po yun ang kanyang posisyon, no? Paglagay. So yan. Yan po. So yan. Bali dito, siguraduhin lang na may tapat tong dalawang gear yan. Yan. Yan po, may tapat na. So yun. Lang nagka-line. Nut. Ito. Washer, tapos yung washer na may marking na out. Naman yung may washer na may marking na out din. Ito yan. Tapos yung maliit, yung marking isa dito, yung malaki na lock nut. Yan, dito rin yung maliit. Higpit tayo dito ng lock nut ng clutch
primary at saka secondary. Tapos ilak lang, hanap lang kayo ng maitapat sa parang lock nut, yung kanang lock. Yan lang. Okay, lagay ng bearing. Itong clutch lifter. Yan. So sa paglagay nito ay mayroon point mark. Yun, may point mark din sa ating shifting spindle. Kailangan magkatapatan to. Yan, align. So yan. Then takip. So may gasket to. May tatlong screw bolt. Cover. Ito po yun ang camshaft na bago, mahagasan ko kasi yung luma ay mayroon ng pusang tama, may ribabala dito sa kanyang pinagkakamlob. So ito po ilagay natin. Tapos ito po ang pinakapin niya, yung may thread ay dapat dito sa bandang labas natin iharap yung may thread. Tapos ito po ang rocker arm. So yun po. So bali sa paglagay ng itong decompression release po niya ay kailangan na yun po, yun mayroong sabitan niya. Yan, dito yan may tapat. So yun po, kailangan na may lagay natin itong decompression release. Ayun, huwag kalimutan ang thread, iharap lang sa labas yung may thread. Okay, ito namang isa. Tapos paglagay ng piston po ay itong may malaki, pag wala kayo nakita na marking na air supply sa X, sabihin ng end intake, sabihin ng X exhaust, yung pagkakas motor. So patandaan lang pag ang marking ay ito po yung malaki ay sa dapat ikarap yan sa carburetor, yan sa bandang babaw. So yung maliit ay sa exhaust, yung maliit na yung may butas. So ang lock. Black gasket yan. So sa paglagay ng guide ay may washer dito sa bandang likod. Yan. Yan namang guide. Okay, yung cylinder head gasket, lagay na natin. Okay, may dowel itong dalawa. Cylinder head. Gasket. Cylinder jabber.
Tiknat may arrow sa bandang ibaba. Tutungo. Washer na bronze dito. Okay, ito po ang lumang tensioner mga kaklase, no? Yung po sira na siya kasi yung pinakabulitas niya ay lumalabas na. So ito po ang bago. Yan. Huwag kalimutan, mayroon po itong rubber dito sa bandang ulo. So spring. Yan. So bago tayo magsagot ang timing ay ilagay natin itong kanyang stator base. So huwag kalimutan, may o-ring dito. Ay dalawa. Drive gear na starter. So magsagawa na tayo ng TDC. So sa pagsagawa ng TDC ay yun po, kahit hindi tayo nakatingin sa flywheel ay pwede lang. So ito lang po ang tingnan, yung pinaka-cone niya. Kailangan nagkalayan yan dito. Yan dito, patungo dito. Yun, may marking ng makina, point mark. Yan, kailangan nagkalayan yan. So apply natin. Lagay man natin ang flywheel para masiguro. So yan. So ito po yun. Nagkalayan. So sa paglagay ng cam sprocket, itong point mark na to ay kailangan na itapat yan dito. So yun po, lagay natin. At kailangan na huwag nang magalaw itong marking dito sa pinakapunya niya. So yan po, nagkalayan sila. Wala na po siyang guide sa camshaft. Wala na pong dowel. Ayan na po, kalayan na sila. So lagyan natin yung gasket. So ito lang po mga klasa ang ating message sa inyo. Sana mayroon kayo natutunan sa pag-assemble ng makina ng XL Mountain. Ito po, subukan natin na paanda rin mga klasa. Okay, subukan natin kung mawawala naman kanyang lagutok.